Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ping Lacson, bumanat na rin po kay BBM. Yan, tindi. Wala na yata naniniwala pa kay BBM. Pero ito naman banat na to, hindi naman yung mga katulad ng banat natin ng mga Duterte, no? Yung talagang parang napahiya pati siya sa pagtatanggol kay BBM. Pati yung mga tagapagtanggol niya, ikinahihiya na si BBM eh. Pag-uusapan din po natin, ito pong sinabi ng mga kalaban natin, mga anti-Duterte, na si BP Sara ay magaling lang daw po, no? Magaling lang daw po si BP Sara pagdating sa, yun na nga, magaling lang daw po si BP Sara sa survey. Iyan. Pero pagdating po sa actual, wala pong galing. Antindi, no? Ayan po mga pag-uusapan natin at iba pa mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bago tayo mag-start ng ating talakayan, congratulations muna dito sa aking kaibigan si Janrel Cuadro Alas Casimiro, Angas ng Pinas. Yan po, sa kanya pong napakagandang panalo, 5th round TKO. Yan, kahit na ano pa pong sabihin ninyo, si Janrel po ay nagbibigay sa atin ng karangalan. Congratulations, Janrel Casimiro, sa maganda mong laban dyan sa Japan. Ayan. Okay, punta na po tayo rito sa ating mga bali-balita. Ayan. Pag-usapan na po natin itong mga bali-balita natin. Ito po, si Ping Lacson. Ito po ang pinahayag ni Ping Lacson. Sino pa bang maniniwala? Ayan. Ito po ay sinabi niya po kay BBM, no? Sino pa bang maniniwala? Ayan. Maraming pangako na napako. Okay, ito po ay tungkol po sa angal ni malamang napapahiya na rin to si Lacson dahil panay suporta niya rito sa administrasyon na to eh. Yung pride niya po na sinusuportahan niya si BBM pero ganun pa rin, wala pa rin pong walang talab yung kanyang pagsuporta dahil hindi nakakagampan itong kanyang sinusuportahan sa dapat gampanan, no? Okay, tuloy po natin ang pagbabasa ng sinasabi nito ni Ping Lacson. Sino pa bang maniniwala? Maraming pangako na napako. Alam mo, Senator Lacson, matagal na kaming mga Duterte supporters, lalong-lalo na rito sa kulto ni Digong. Matagal na kaming hindi naniniwala, no? Matagal na naming alam na lahat ng mga pronouncement, lahat ng mga ginagawa ay palabas lamang. Yan yung sinasabi ni BP Sara, ni Pulong, ni Baste, ng mga Duterte, no? Panay palabas lang po yan. Wala po tayong inaasahan na dyan, no? Buwat po ng pinakulong nila si Tatay Digong talagang at saka buwat nung nagkahiwalay na po yung unit team, panay palabas na lang po ang nagaganap po dyan, no? Okay. Ikaw pala, Ping Lacson, umaasa pa rin. Kasi kami alam na namin na lahat na po yan ay pambubudol lamang. Pawang pambubudol lamang. Tuloy po natin yung sinasabi ni Lacson. Ang unang pangako hindi nasunod bago magpasko. Siyempre, yung mga kababayan natin, totohanan ba ito o hindi? Kasi maraming pangako ang napako. Ayan. So, wala nang naniniwala. Ibig sabihin ni Ping Lacson, kung bakit wala na naniniwala sa administrasyon, kasalanan nyo na yan. Diba?
Mahilig kayong pangako na napapako. Paano aasan taong bayan? Kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ikaw naman, Lacson, no? Parang ngayon lang naging presidente si BBM. Noong 2022 pa nangangako yan, ngayon mo lang napuna na may mga sinasabi si BBM na hindi naman siya sigurado. Lahat po ng mga sinabi niya nung nangangampanya pa lang siya, kalaban mo yan eh. Di ba? Kalaban mo yan sa kampanya. Wala naman natupad dun sa mga sinabi niya. 20 pesos na bigas. Ha? Tutuloy. Ang pinakamasakit sa amin, yung itutuloy niya. Yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Hindi na nga itinuloy. Yun po yung pinakamasakit sa lahat. Hindi na nga niya tinuloy yung mga ginawa ni Tatay Digong, nagawa pang ipakulong si Tatay Digong sa dahig. Matagal na kami, Lacson, na hindi naniniwala dyan. Ikaw pala, parang bagito. Parang bagong-bago sa'yo yung pangako ni BBM. Ngayon lang ba napangakuan? Ngayon lang tayo napangakuan ni BBM? Mapapakulong. Umaasa ka pala. Akala ko pa naman matalino kang senador. Umaasa ka pala. Okay. Ngayon, sinasabi naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong. Sino pa bang maniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Correct. Pag matino kang tao, hindi ka na maniniwala. Kasi simulang-simula pa lang. Nagsimula po si BBM na hindi na kagad niya tinupad yung mga pangako niya pa lang doon sa kampanya. Paano pa po ngayon? Okay. Pero, Ping Lacson, yan din ang pinoproblema namin sa'yo. Ito naman bakit bakit mo pinupuna lang si BBM samantalang may malaki kang papel? Kung totoong ikaw ay anti-corruption, Lacson, excuse me po, kung totoo na ikaw ay totoong gusto mong matigil ang korupsyon sa Pilipinas, marami kang magagawa. Ikaw ang susi. Blue Ribbon Committee chairman ka eh. Tandaan mo, yung pronouncement ni BBM, baka nakakalimutan nyo lang po. Yung pronouncement po ni BBM sa SONA, sanay na kami dyan. Nagpo-pronouncement yan sa SONA para lang makarinig ng palakpakan. Ang pronouncement niya, nalalabanan niya o mahiya naman kayo, pronouncement niya sa SONA, wala pong laman yan. Kilala na po namin si BBM. Nagsasalita po yan na hanggang pang SONA lang. No? Hindi na po kami nabubudol niyan. Okay, pero nagkaroon po ng buhay yung SONA na yan na tila hindi na lang pansona. Nung nagsimula, paalala ko lang sa'yo, Ping Lacson. Nung nung nagsimulang mag-imbestiga si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, doon talaga nagkaroon ng buhay yung kampanya laban dito sa mga magnanakaw sa flood control project. Yung kay BBM, palabas lang yan eh. Kaya ang una nyong tinarget, actually, Lacson, kasama ka riyan. Isa ka sa mga utak na kinakailangang matigil. Ang investigasyon. No? Isa ka sa mga utak para matigil ang tunay na investigasyon sa flood control. Isa lang naman yung tunay na nag-iimbestiga sa flood control eh. Yung Blue Ribbon under Marcoleta. Excuse me po. Yung Blue Ribbon ni Marcoleta, totoong nag-iimbestiga. Yung Blue Ribbon ni Marcoleta, totoong gustong malaman kung sino yung mastermind.
Kaya pinagkaisahan ninyo, mga senador, lahat ng bumubuo ng majority block, pinagkaisahan ninyo para matanggal si Marcoleta. Yan ang katotohanan. Ngayon, na merong ICI, tinigil na ninyo yung investigasyon. Huwag mong sabihing nag-iimbestiga ka pa sa flood control. Ikaw ang isa, ngayon babanat-banat ka kay BBM. Wala po yan. Pati yung banat mo na yan, alam namin, palabas lang lahat yan. It's all for the show. Alam namin yan. For the show lang lahat yung ginagawa mo. Hindi kami naniniwala na bumibira ka kay BBM. Kung nakita mo na wala palang nagagawa, anong dapat mong gawin? Ikaw mismo. Ikaw mismo yung dapat magtuloy ng iyong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Kaya yung mga action mo na yan, Lacson, basang-basa na namin yan. May bala ka na naman ba tumakbo sa 2028? Maawa ka na. Nakailan talo ka na. Suko ka na. Mamahinga ka na sa pagtakbo. Sa bagay, hindi mo mapipigilan yung mga yan, di ba? Ang sarap kayang tumakbo. Masarap tumakbo bilang presidente kahit talo. Okay na okay. Bahala na kayo kung ano yung okay na okay. Basta ang sinabi ko lang, yung mga takbo ng takbo kahit talo, pucha, alam nyo na kung bakit. Okay, punta na po tayo rito sa ano. Mag-likes po tayo mga kapatid yung mga nanonood ngayon. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ayan po. Ito po kasi linggo ngayon babanat lang po tayo ng mga pinupost ng mga anti-Duterte. Sabi po nitong isa sa mga anti-Duterte, I love music and Attorney Claire Castro. Iyak mga DDS na garapata. Okay, kasi po iiyak daw tayo dahil sinabi ni Auntie Claire na BP Sara kamukha ng manikang si Chucky paggalit. Attorney Claire Castro. Pinost niya yung anong tawag ba dyan? Yung may picture. May picture tapos may quotation. Pinost niya yon tapos sinabi niya, iyak na kayong mga DDS. Alam niyo po, tuwan-tuwa sila dyan, no? Tuwan-tuwa po sila pag nakakabira si Auntie Claire. Hero nila yan Hero niyo ba si Auntie Claire? Alam niyo po, naaawa ko sa mga bayarang troll. Hirap na hirap kayong bumira kay BP Sara. Teka lang pala, hindi nyo ba napunan wala nang bumibira kay BP Sara kay Madriaga? Wala na, no? Tumahimik sila bigla kay Madriaga, no? Pina-stop sila. Sa simulang-simula pa lang, pati si Dilima na totoong dumalaw kay Madriaga. Tigil na sa kababanat kay BP Sara tungkol kay Madriaga. Nakakaawa ang putya. Sa totoo po, naaawa ko sa mga trolls. Ang hirap nila ipagtanggol si BBM. Naaawa ko sa mga trolls sa pilit na pilit nilang paninira sa mga Duterte. Ano po yung pinalalaganap nila ngayong paninira? Yung DPWH leaks. Alam po natin yung DPWH leaks. Ito po yan, yung panahon ngayon ni Cabral. Yung panahon po ngayon. Yung ngayon. DPWH ngayon 2025. Yan po yung alam nating leaks Meron din daw DPWH leaks panahon ng mga Duterte.
Bugok na bugok talaga. Naaawa talaga ako. Kung titignan niyo wala talagang matalino no na natira. Panay kabugukan no. Bakit ako naaawa? Kasi yung mga bayarang trolls sa kakapusan po ng utak nila. O kayong mga bayarang trolls, makinig kayo. Sa kakapusan ng utak ninyo, kahinaan nyo mag-isip, ang tanging pambanat nyo na lang kay BP Sara, kamukha ni Chucky. Yun na lang, wala na kayo maisip. Hindi na ubra si Madriaga dahil butas-butas yung kwento. Pucha, high school pa lang pala si BP Sara nung sinabi na schoolmate o classmate. Hindi na rin ubra yung ano na nga yung fund na yun? Confidential fund. Dahil sinasagot na sila ng mga tao. Wala naman kayong ebidensya na ninakaw ni BP Sara yan. Ang sinasabi nyo lang, hindi pinapaliwanag. Kaya nga hindi pinapaliwanag dahil confidential. Nasasagot na sila ng mga tao eh. Kayang-kaya na. Oh, confidential pala. Bakit mo? Ha? Confidential pala. Bakit gusto nyong ipaliwanag? Mga bugok kasi kayo. Wala na po silang mabanat. Wala na maibanat kay BP Sara kung di kamukha na lang ni Chucky. Sayang ang bayad. Pero mas nakakaawa po yung nagbabayad sa kanila. Bakit? Walang epekto eh. Parang sila-sila na lang. Naglabas ba si Auntie Claire? Ayan, matuwa tayo. Sabihin natin, iyak na naman yung DDS. Hindi po kami naiiyak. Ano yung paano? Paano kami maiiyak na kamukha ni BP Sara si Chucky? Anong bigat nun? May bigat ba yun? May dating ba yun? Wala pong kadating-dating. Ano kaya? Ano kayang banat yung po? Di sinagot lang sila. Si Auntie Claire ang kamukha ni Chucky. Tapos na. Walang katuturan. Yun ang katotohanan. Walang katuturan na yung bata. Banat ninyo kay BP Sara. Naubusan na kayo ng bala. Naaawa ko sa kakapusan ng utak ninyo. Wala kayong maibato kundi kamukha ni BP Sara si Chucky. Ang katotohanan, mas kamukha ni Auntie Claire si Chucky. Pero mas nakakaawa yung nagbabayad sa inyo kasi sino man ang nagbabayad sa inyo, bagsak pa rin sa rating. Di bali na. Ito pa yung sabi ng mga bobo, di bali na, presidente pa rin. Abang buhay ba presidente yan? Negative na yung yung rating, negative 3 na yung rating. Ang lalakas pang magmalaki. Di bali na, presidente pa rin. Mataas nga si BP Sara, hindi naman siya presidente. Nakakaawa ang puta. Habang buhay bang presidente yan? Matakot kayo pagkatapos na maging presidente yan. Si BP Sara ang papalit. Matakot kayo kasi kulungan ang abuti ng mga yan. Yun na lang. Iiyak kami dahil kamukha. Sa totoo lang po, napakaganda po ni BP. Nakita niyo na ba picture ni BP Sara? Nakita niyo na ba si BP Sara lalo na sa personal? Ako nakita ko na si BP Sara sa personal eh. Kung naaawa ako sa mga bayaran trolls, mas nakakaawa yung nagbabayad sa inyo dahil inutil kayo. Hindi nyo mapaangat yung kanilang rating. Sino man ang nagbabayad sa inyo? Kilala nyo na yun. Yung isa gustong tumakbong presidente. Kulelat pa. Consistent.
kulelat pa rin. Wag na natin pangalanan si Martin Romualdez. Yung taga Malacanang naman, -3. Ayun na, nakakaawa. Bayad ng bayad. Okay, ito naman po ang sinabi ni Libiste. Panay po tayo mga tweets. Babasahin natin, magre-react tayo. Ito, may sense po tong sinasabi ni ano. Ito yung sinabi ko rin eh. Nangopya lang sa akin. Hindi, biro. Pero nasabi na po natin to eh. Tignan niyo yung sabi niya. Oh. Akala nyo ba ako lang ang may kopya ng files ng ni Yumaong Yuse Cabral? Oh, meron pong kopya ano yun, Bilyonaryo Channel, may kopya sila eh. Ang tawag nila DPW leaks, DPWH leaks. Kaya tama si Leandro Ligarda diyan. Hindi lang siya ang may kopya. Oh. Tuloy natin ang pagbabasa. Matapos ang 5 araw, sinabi ni Secretary Vince na ang files ko ay mula sa DPWH computer at ibinigay na rin ito ng DPWH sa ombudsman. So umamin. Kaya lang iba yung pagkakaamin niya. Ang sinasabi ni Vince Dizon, pinilit. Pinilit kumuha ng kopya. Sinaksak yung USB. Anak ng tinapay oh. Ang hirap nyo kausap. Akala nyo, bobo mga kausap nyo. Pupunta ka sa isang opisina, sasaksakan mo na USB. Papayag yung mga tao ron. Sige, tuloy natin. Congressman Libiste. Kung ganoon, para hindi na questionin ang authenticity ng files ko, bakit hindi na lang isa-publiko ng DPWH ang sarili nilang kopya in the interest of transparency? Correct. Tama to eh. Anong pangalan nito? Boy Tokis, Dizon, Vince Dizon. Sabi mo, hindi mo ino-authenticate, hindi mo pa nakikita. Binibigyan mo ng duda yung kung talagang totoo na authenticate mo ba o hindi. Kung totoo ba, nagbibigay ka ng duda sa tao eh. Parang ang sinasabi mo, huwag kayong magtiwala dyan sa mga lumalabas na ano. Hindi ko pa na-authenticate yan. Bakit hindi mo na lang ilabas yung DPWH files mismo? Para hindi nyo na kinakailangan i-authenticate. Talagang nagmula na sa inyo. Ang gandang hamon ni Leandro, di ba? Nagpapaikot-ikot tayo eh. Sabi ni Anticler, hindi namin kinikilala yan. Hearsay lang yan. Yung nilabas ni Leandro na yan, hearsay lang yan. Hanggat hindi sinasabi ni Vince Dizon na yan ay authenticated. Hanggat hindi ino-authenticate yan o pinatototohanan ni Vince Dizon, hearsay lang yan. Bakit pagbibintangan nyo pa na hearsay? Ilabas nyo na lang yung inyong sariling kopya. Bakit kinakailangan nyo pang i-authenticate? May nakaligtaan ka pang pinalusot dun, napalusutan ka pa. Pero kung sarili mong kopya yung nilabas mo, wala nang kinakailangan i-authenticate yun dahil galing na mismo sa inyo. Kaya, yung akala mo, Boy Tokis, mapapaikot mo pa yung mga tao, hindi na. Simple lang, di ba? Pasimplihin lang natin ang buhay. Bakit nyo pa sasabihin, hindi ko sinasabi na yan ay in-authenticate ko. Pahirapan mo pa boses mo eh. Panay ka na nga dahak. Ilabas mo yung sarili nyong kopya. Tapos. O eto na po yung kopya. Hindi ko na po i-authenticate dahil galing sa amin to. Ang tanong, bakit ayaw mong ilabas yung kopya? Kasi may tinatago ka.
Ayaw mong makita na totoo na si Sandro Marcos, na si ah, Martin Romualdez, si Saldico, lahat ng mga bataan yung congressman, malalaki yung pondo sa DPWH. Oh, simple lang naman yan. May nalalaman ka pang authenticate. Ilabas mo yung kopya nyo nang makita ng tao kung nagsisinungaling ba si Libiste o hindi. Okay. Eto po, magre-react lang ako rito sa sinabi ni Robin Padilla. Alam niyo po, panapanahon, pinupuna natin to si Senator Robin Padilla. Hindi dahil sa itinatakwil natin siya kasi mali eh. Hindi, wag natin sabihing mali kasi ang sakit naman nun. Hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi ni Robin. Madalas akong sumasang-ayon sa kanya pero may mga panahon na hindi ako sumasang-ayon. Halimbawa, alam ko, natatandaan ko, kinontra ko rin siya nung nag-endorse siya ng 3. Kasi Duterte ka eh. Duterte yung PDP laban eh, di ba? Si Tatay Digong Duterte, yung kandidato 10. Tapos nag-endorso ka ng 3. Di ba? Yan yung una kong kinontra. Di 13 yung iboboto ng tao. Pag 13 yung binoto ng tao, invalidate lahat yun. Dahil sobra. O kaya, para mong sinasabi, ipasok nyo tong 3 ko, magtanggal kayo sa isang Duterte. Kaya kita tinutulan. Ngayon, tinututulan na naman kita, Senator Robin Padilla, hindi dahil sa hindi ka maka-Duterte. Dahil sa tingin ko, malitong panawagan mo. Ang panawagan niya kasi ngayon, mga tagapagtanggol. Hindi ko po alam kung sino sinasabi niya. Malamang AFP, PNP o kaya taong bayan. Isarado nyo na po ang Kamara at Senado. Unahin nyo na kaming i-abolish. Parang awa nyo na. Diba? Masarap pakinggan, no? Korap ang Kongreso. Korap ang HOR. Korap ang Senado. Tanggalin na natin yung Kongreso para wala na yung korap. Eh di kung ganyan ang logic natin, pwede ko rin sabihin na korap ang gobyerno. Tanggalin na natin ang gobyerno para wala ng korap. Sino mamumuno sa atin? Di ba? Porket korap ang gobyerno, tatanggalin niyo yung gobyerno. Kanya-kanya na lang tayo. Wala nang pinuno, wala nang presidente. Kung korap yung mga nanunungkulan, palitan. Hindi yung korap kami. Wala kami silbi. I-abolish nyo na kami. May silbi kayo, hindi nyo lang ginagampanan. Kaya tinatag ang Senado, ang HOR, para may check and balance. Kung presidente na lang po masusunod, wala na mag-iimbestiga sa presidente. Sa mga tauhan ng presidente. Iyan yung gusto nyong gawin eh. Huwag nyong gampanan. Taga-check and balance kayo. Para hindi umabuso yung mga nasa makapangyarihan. Check and balance. Ikaw, kasama ka ron. Gumampang kayo sa trabaho nyo. Ang dapat pinapanawagan mo, mga senador, mag-imbestiga tayo. Hindi namin kailangan ng batas ngayon. Fresh muna kayo sa paggawa ng batas. Ang kinakailangan namin, malaman ng punot dulo, makatulong kayo para may reklamo. Wala nga kayong rekomendasyon eh. Yung Senado walang rekomendasyon sa flood control. Anong gagawin sa pagnanakaw? Pinaubaya ninyo sa mga taga-Malacanang kung anong gagawin sa mga nagnakaw sa gobyerno. Mali. Sila na nga yung, ewan ko. Kaya yung panawagan mo na yan na i-abolish yung Senado at
House of Representative, dapat hindi ka pala tumakbo. Kasi malinaw yung tungkulin nyo eh. Ang tungkulin ng Senado, check and balance kayo. Pag umaabuso yung gobyerno, kayo ang pangunahing nagbabalanse. Hindi kayo dapat umaayon sa korupsyon. Dapat tinututulan nyo ang korupsyon sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Ang dapat inuukil-kil mo, hindi kung ano-anong panawagan. Ang dapat panawagan mo, Senator Robin Padilla, nananawagan ako sa mga senador. Tigilan na natin yung mga panay pa-preskon tayo. Mag-imbestiga tayo sa blood control. Ituloy natin ang investigasyon. Kung hindi nyo kung ayaw nyo mag-imbestiga, umalis kayo sa pwesto. Ganun ang panawagan. Hindi yung i-abolish nyo na kami. Kayo i-abolish. Hindi ka pa tao, may Senado na. Hindi pa tayo mga tao, may Senado na. Imagine niyo kung wala ng Senado, de libre na yung mga yan na magnakaw ko. Sino mag-imbestiga sa kanila? ICI? Ineffective na nga, wala nga napakulong eh. Gawin ninyo ang trabaho nyo bilang senador, mag-imbestiga kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya kayo hinalal dahil dyan. Hindi yung, wala kami kakayahan, i-abolish nyo na kami. Mag-resign ka para at huwag ka nang tumakbo uli. Kung ganyan yung ano mo. Okay na yan, kahit kulang pa yan sa context. Ang sinasabi ko, dapat iniingatan ninyo yung sinasabi nyo. Walang pinag-iba yan kay Vilma Santos. Yung sinabi niya, tanggapin na lang natin, edited, ganun. Pinapa-abolish niya yung Senado eh. Hindi dapat i-abolish ang Senado dahil yan ang taga-check and balance sa mga taga-Malacanang. Hindi nyo lang ginagampanan yung trabaho ninyong mga senador. Manawagan ka sa kapwa mo, senador, na ituloy natin yung investigasyon. Yan ang inaasahan sa inyo. Wala kaming pakialam sa ipapasan ninyong batas. Sangkatutak na ang batas sa laban sa pagnanakaw. May anti-graft and corruption. May anti-plunder law. Meron pang nagtayo pa tayo ng AMLAC para makuha yung mga nakaw na yaman. Kung ako ang nagkamali ng pang-intindi, putya, okay lang. Ang gusto ko lang magtrabaho sila, hindi yung tama na drama. Lahat drama eh. Nagdadrama na nga yung gobyerno. Makikidrama pa tayo. Huwag na tayo makidrama dyan. Magtrabaho lang tayo. Hindi po ako nagagalit kay Senator Robin. Normal lang po na tutulan ko yung mga panawagan na ganyan. Hindi ako naniniwala na dapat buwagin yan. Kahit sino pa magsalita. Di, ano pa pagkakaiba natin? Di diktadorya na tayo kung wala ang Senado at Kongreso. Kaya po walang ginagawa yung mga yan kasi nakakapanghinayang. Okay, punta na po tayo sa iba. Mamaya po mag-react kayo at pwede natin sagutin lahat yan. Ito po, sabi rito. Sa survey lang magaling si Sara Duterte. Fueled kasi yan ng fake news ng mga bayaran nilang trolls. Magsabi nga kayo ng landmark project niya tulad ng Angat Buhay ni BP Lenny. Tree planting lang daw ang nagawa ni BP Sara. Alam mo, Lampara Project, the Lampara Project. Alam nyo, sinasagot ko rito mga hindi tao, di ba? Paano yung mga alias, paano yung mga, kasi mga trolls to mga to. Alam mo,
pagbibintangan mo si Sara Duterte kaya daw mataas ang rating ni Sara Duterte, no? Kaya daw mataas ang rating kasi fueled by fake news na mga bayaran trolls. Okay. Alam nyo, kontra-kontra na po utak nila eh. Sinasabi nila, mahina na mga Duterte. Humihina na yung suporta sa mga Duterte. Duterte, mahina na. OFW, umaayaw na sa mga Duterte. Ang dahil lang sinasabi, no? Sa madaling salita, humihina na raw yung suporta ng Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon, makapangyarihan dahil sa fake news, makapangyarihan yung mga bayaran trolls, hindi po nagtutugma. Ikalawa, alam natin na ang may control sa media, hindi po mga trolls lang ang kontrolado nila. Media mismo. Ang may control sa media mismo, yung administrasyon ni BBM. Ikalawa, sino ang totoong may bayaran trolls? Duterte ba? O yung anti-Duterte? Kitang-kita po natin, di ba? May 50 million na nawawala sa PCO. Pambayad daw sa mga trolls. Kita po natin yan. Ang dami po, lagana po yung mga trolls kung saan-saan. Sila po ang maraming bayaran trolls. Mga Duterte po, hindi po marunong magbayad ng trolls. Kaya, tapos sasabihin mo, wala naman daw nagawa talaga si BP Sara. Ganito yan mga ungas. Si BP Sara, yung brand ni BP Sara, hindi lang niya dala yung sarili niya. Mamaya na tayo sa nagawa ni BP Sara. Yung brand muna ng Duterte. Ang dala-dala ni BP Sara ay brand na Duterte. Kasama lagi si Tatay Digong. Hindi nyo pwedeng ihiwalay si Tatay Digong sa mga kay Sara Duterte. Dahil ang tagahanga ni Digong, supporter ni BP Sara. Ano yan? Tagahanga ni Digong, supporter ng ibang tao? Utot nyo. Kung gaano kagaling si Tatay Digong bilang presidente, natural, aapaw yan kay BP Sara. Duterte effect. Kaya hindi nyo matalo-talo si BP Sara sa survey. Duterte effect. Ano po yung Duterte effect? Naranasan nating lahat kung paano maging presidente ang Duterte. Hinahanap-hanap ng mga Pilipino ang leadership ng Duterte. Hindi nyo kami mapapaikot na kaya mataas si BP Sara dahil sa mga fake news. Utot nyo, anong fake news ang pumabor kay BP Sara? Sige nga, anong fake news ang pumabor kay BP Sara? Yung nagnakaw. Sige, magbigay kayo ng fake news na pumabor kay BP Sara. Na pinag-usapan ng lahat tapos pumabor kay BP Sara. Actually, ang nagpapalaganap ng fake news, kayo eh. Yung mga kalaban ng mga Duterte, yung mga anti-Duterte, ang nagpapalaganap ng mga fake news, katulad ng Madriaga, katulad ng walang katapusang confidential fund, na wala naman nagsabi o wala namang ebidensya, testimonya man o material evidence na nagtuturo kay BP Sara na ninakaw niya yung confidential fund. Pero patuloy po kayo. Sa inyo naman, anong fake news ang nag-benefit si BP Sara? Wala. Kung nagbe-benefit si BP Sara dito sa flood control issue, hindi fake news yan. Totoo yan. Nagbe-benefit ba si BP Sara sa kapalpakan ni BBM? Siyempre. Pero malaki rin benepisyo ni BP Sara sa popularidad ng kanyang ama.
hinahanap ng tao ang Duterte kind of leadership. Di ba? O, eto na lang. Punta tayo kay BP Sara. Tanggalin nyo si Tatay Digong. May pagmamalaki po ba si BP Sara? Opo. Before Duterte, before po mamuno ang mga Duterte, ang Davao City po, hindi po kasama sa top 10 na pinakamaunlad na syudad sa Pilipinas. Ulitin ko bago pamunuan niya ng mga Duterte, syudad po yan Davao City pero hindi po siya kasama sa top 10 pinakamayaman. Sa panahon po ni BP Sara, naunti-unti po nila. Ang Davao City before, punong-puno ng krimen, laganap ang insurgency, maraming rebelde dyan, problema mga NPA. Sa panahon po ni BP Sara, insurgent-free ang Davao City. Sa panahon ni BP Sara, kasama na ang Davao City sa top 10 na pinakamaunlad na syudad sa Pilipinas. Kahilera siya ng mga Quezon City, Makati. Nakuha nyo? Walang nagawa si BP Sara? Angat buhay? Yung angat buhay ang walang nagawa. Tinatapat nyo na naman si Leni Robredo. Mahabag na kayo kay Leni Robredo. Sa bagay, tatakbo yan si Leni. Kahit talunan yan, tatakbo. Bakit? Alam nyo na. Sa Pilipinas, ang natatalong politiko, nagkakamal ng mga donasyon. Nako po. Mayroon akong kakilala, takbo lang ng takbo, talo ng talo, tuwan-tuwa pa rin. Wala nagawa si BP Sara. Ano yun? Kusa lang. Pero it took them how many years? Dekada. No? Doble bonus mo nga. Ikaw ba magbibigay bonus? Magbibigyan mo ba ako ng bonus? Doble daw bonus ko eh. Sinabi ko lang po bumanat, hindi ko naman sinabing bumaliktad eh. Iba po yung bumaliktad sa bumanat. Di ba? Grabe ads mo doon, Bads. Di ba pwedeng bawasan yan? Hindi, wala po akong magagawa dyan. Yung mga nagtitinda rin pala ako ng mga produkto. Baka may mga gusto kayo. Pagka nag-replay na, meron po dyan mga produkto ni Doktora Vicky Bello. Naging endorser. Iniisip ko ano yung mga itatag kong produkto. Pwede na kami magtag ng produkto eh. Iniisip ko ano kaya mabilin gusto mga viewers ko. Pampapogi, pampaganda. Kaya pwede na kayong bumili dyan sa may product dyan. Pag sa replay na, pagkatapos na, hindi ko na itag ngayon eh. Tatag natin yung mga bukod pa doon, yung Davao City ay walang utang. Masyado. Okay, punta na po tayo sa iba. Okay, ito po. Sabi po rito, nag-react po tong si Romel Lopez, isa po tong Dilawan. Sabi, nag-react po siya kasi nakalagay dito yung 4 na Duterte congressman, no? Paulo Duterte, Isidro Ungab, Kimer Olaso at Pantaleon Alvarez.
4 na congressman na walang allocable. Yan po yung ano. Sabi naman nito ni Romel Lopez, LOL, hindi siya aware sa 51 billion ni Pulong or dahil DDS siya kaya natural na bobo. Ganito po manlait to eh. Kayo nga ang bobo. Ang allocable po, hindi raw niya alam na may 51 billion si Pulong. Wala pong katapusan yan. Sa kanila, ini-stretch lang nila eh. Dati na nila yan eh. Di ba? Yang kay Pulong na 51 billion na sinasabi nila, 3 taon po yan sa panahon pa po ng tatay niya. Pero kung pupunta po kayo sa Davao, makikita nyo po kung gaano po, kung saan po ginastos yan. Mapapanganga po kayo. Sa tindi po ng mga proyekto doon. Ako nagulat eh. Ang lalaki po ng mga kalye. Pati po lalo na po yung coastal road. Grabe, napakaganda po ng coastal road. Hindi pa gawa yun nun. I mean, hindi pa nadadaanan dahil may mga lugar, may mga parte pa na hindi tapos. Okay. Paulit-ulit yan sila, 51 billion. Wala namang maisampang reklamo. Bakit? Wala silang nakitang anomalya. Diyan sa sinasabi nilang akusasyon nila kay Pulong Duterte. Mula noon nang nag-akusa sila hanggang ngayon, sila na nasa kapangyarihan, sinisilip na nila yung mga Duterte sa lahat ng bagay. Pati nga yung pagbabanta ni BP Sara na pag natigok siya, may papatigok din siya. Sinampan yung reklamo eh. Eto pa hindi nyo sampahan na reklamo. Sino ba si Pulong? Congressman lang yan. Hindi ka na kailangan ng impeachment. Direktang kaso, pwede dyan. Bakit wala kayo maikaso kay Pulong? Doon sa sinasabi nyong 51 billion. Wala kayong makitang anomalya. Okay. Pero hindi po yan yung point eh. Ang sinasabi rito, walang allocables. Sabi naman ng Romel Lopez, ang gusto niya sabihin, bobo kayo. Ano yung 51 billion? Hindi ba allocable yun? Hindi po allocable yun. Bakit? Makinig ka rito. Lapit mo ulo mo na mahataw ko yan. RB, thank you very much sa 75 pesos na pangkape. Ang ibig sabihin ng allocable, pinauso yan dito sa panahon ni Marcos. Yung salitang allocable mismo, si Secretary Bonoan ang nagpauso niyan. Wala pa pong allocable nung panahon ni Duterte. Alam niyo ang ginagawa niyo? Nililito niyo yung mga tao. Maaaring hindi mo rin alam kasi bugok ka naman eh. Romel Lopez, mukhang bugok ka naman. Lagi kita nakikita na masablay ang mga pinagsabi mo. Taasan niyo naman. Lahat ng mga argumento natin, taasan natin lahat. Matatagal na kita nakikita dyan sa X. Wala ka pa rin improvement. Bugok ka pa rin. Taasan natin. Yung salitang allocable, dito lang yan, panahon lang yan ni BBM. Paano magkakaroon ng allocable nung panahon ni Duterte? Wala pang allocable noon. Naintindihan nyo? Kaya tama tong binabanatan mo na sinasabihan mong bobo. Walang allocable yung mga yan. Kasi manlilin lang kayo. Ito po, ang naaawa po si Libiste. Naiiyak pa siya nung inano niya to eh. Yusek Cabral knows more about DPWH budget than any other official and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko na hindi ito naaksyonan ng gobyerno. No? Yung hindi pagiging star witness o state witness nito ni Cabral, malaking kasalanan nyo yan. Kasi ang gusto nilang state witness, nagsosoli ng pera. Kahit hindi naman nila kayang matukoy yung mastermind, basta nagsoli ka ng pera, kandidato ka, state witness ka. At dito po natin tatapusin sa sabay ni Ronald Llamas.
Kung akala nilang tataas ang balahibo ni Father Flavi sa mga social media attacks, nagkakamali sila. Okay. Ang gusto niya sabihin, hindi tinatablan ng batikos yung adik na pari. Alam mo, Llamas, masyado ka magaling. Hanggat ikaw ang nagpapatakbo, hanggat ikaw ang kinukunan ng ikaw ang nagpapatakbo ng kampanya ng mga dilawan, asahan nyo, hindi mananalo yung mga dilawan kakamping na yan. Bakit? Nung si Pinoy nga, presidente, hindi na ipanalo si Maroas eh. Iyan pa, maipapanalo niya si Rizal Ontiveros, si Leni Robredo. Wala yan si Llamas. Kaya yan laging nasa media kahit panaypalpak naman. Wala namang matinong nagawa yan para sa kampanya ng mga dilawan. Hanggat yan ang inyong political strategies, si Ronald Llamas, wala kayong kakainin. Yan lang masasabi namin. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat. Teka lang. Alam namin kung bakit hindi tinatalaban si Father Flavi. Meron din pong taga Malacanang na hindi tinatalaban eh. Ano ba katangian ni Flavi? Adik siya. Ano po katangian ng Malacanang? ng taga Malacanang? Hindi ko na po sasabihin. Mananalangin na lang kami. Sana may mamatay sa overdose. Pag may namatay sa overdose, sasaya ang buong Pilipinas.